mother na sana ito ay maging inspirasyon sa bawat nanay na dumadaan sa ganito ring pagsubok. So, kung ready na po kayo, halina po at pakinggan natin ang testimony ni Ate Marcela. Parang hindi na matatapos. So, pwede niyo po bang i-share sa ating mga kababaihan? Yan naman ang konti. Sige po, Ate Marcela. Go. Yung mga karanasan nyo po na hindi nyo makakalimutan na nagtatak sa puso ninyo na parang akala nyo ay hindi na matatapos. Pero mali, kasi meron talagang pag-asa. So, yun. Pwede nyo po ba kwento? Nung pong nagkakatalasan ko Mika. kaya ko Oo, yes, sure, no problema. maliliit pa yung naman ako. Ako lahat ng paparal din eh. Tapos yung medyo nagkasakit, may alaga kami na hayop. Napagbili para May pantustos. Pantustos sa amin. Tapos nung maubusan na kami ng mga panggastos namin, ako po ay nag-ani na masupan. Ngayon po ba? Yun. Tapos sila po ay naiwanan ko sa Bahay. bahay. So, bakit paano nga po ba kayo nakapagpunday na nakapagpatayo ang ganitong bahay in spite doon sa mga nangyari sa buhay ninyo? Tapos po, nung po kami walang-wala na, kami po ay merong inaaning kanting tubuhan. Ngayon, hindi po namin hindi na naman magawa, ay pinagbili na po namin. At yun yung pinagtayo Ayun dito. po yung pinagtayuan po namin ng bahay. So, ano naman po ang masishare natin, Ate Marcela, na ma-encourage natin yung mga kananayan na dumadaan sa ganitong pagsubok? Ano po yung maipapayo mo sa kanila na pwede rin nilang gamitin para nang sa ganun ay mapagtagumpayan nila kung ano man yung nararanasan nila. Mga ano-ano po ba yung mga hakbang na ginawa mo? Nag-call a friend ka ba? Nanalangin? Ako po ay tuwing Sabado po o Linggo, ako ay nasa ng ina. Minsan po ako ay nag-alak ko ng mga gulay, ng mga tayo, yung po ako yung kinabubuhay ko ng sa inyo. Okay. So, naging positibo po kayo sa pananaw sa mga pangyayari sa buhay niyo. May pagkakataon po ba sa buhay niyo, Ate, na parang feeling mo pagod na pagod na ako, parang inaayawan ko na yung mga ginagawa ko. At may mga pagkakataon man sa ato. Meron po, munti na po akong nalaga. Tapos tsaka meron pa po isang problema, hindi po pwede na po sa mga anak ko. Sabi nga ng aking amo, kumain ka, kung hindi ka kakain, wala yung nakakain mo. Munti na pong bumigay ako. Wow. Yung aking sinisipan. Kaya ako tuwing halos isang buwan po ako sumimba ng sumimba. Ako po yung nakanang aking amo. Totoo po yan talaga po. Ginawa po ng aking amo lahat ang makakaya niya na pag-uusap. Wow. So, doon, ibig sabihin, may isang pinadala si God para tumulong po sa inyo, para malagpasan po itong mga situation na meron tayo ngayon. So, ngayon po ate, ngayong nalagpasan niyo po yung mga bagay na yun, ano po yung pakiramdam ninyo nung nalagpasan niyo po yung mga bagay na yun? Masarap po ang pakalasa, masarap po ang aking nararamdaman na kahit po sa pag-aani lamang po ang aking trabaho ay napag-aral ko po ang aking anak na 5 po yan, tapos po kahit 12. Wow. Ako lamang po mag-isa mamasukan, maglabada. Yun po ang trabaho ko dito dahil yung asawa ko po nga ay maaga po siya maestro. Yeah. Wow. So, ibig sabihin, hindi ho tumigil si ate at hindi ho tumigil sa kanyang pag-asa na balang araw ay
magkakaroon din ng kalutasan at makakamtan din niya ang saya. So, yung sabi po ni nanay ay may mga pagkakataon na hindi na siya sa peak na maluluka na talaga siya. Pero mayroon ho siyang isang guardian angels sa pamamagitan po ng naging amo niya. Yun ho ang tumulong sa kanya para matulungan po siya sa kanyang mga kinakaharap. At ngayon po ay napagtagumpayan po ni nanay ang mga bagay na yun. Nakapagpatayo po sila ng bahay na ayan, napakaganda po ng bahay nila. Bato po siya. Kaya hindi ko sila kakaba-kaba pag nagbabagyo. Pero sabi nga po ni nanay, nakakatakot yung paglindol. Pero at least na itaguyod ni nanay itong buhay na ito. So patunay lamang mga mother na kung hindi ho tayo susuko sa ating mga pinagdadaanan ay bagkus ako at sure na sure ako dyan na si God mayroon hong gagawin para tayo ho ay makalagpas at makamtan po natin ang kaligayahan na ipinagkaloob po ng Panginoon para sa atin. So ayun po, isa pong testimony ang narinig natin ngayong umaga na patunay na hindi ho natutulog ang Diyos. Na lagi po siyang nandyan sa atin.